Pinapasukan bilang yaya si Liwayway ng anak ng bilyonaryo ngunit masungit na si Herald Villamor. Dahil sa pagiging matatakutin at magugulatin, madalas palpak ang nagagawa niya. Ngunit napalambot niya ang pusong bato nito at umibig siya rito. Masusuklian kaya ang pag-ibig niya? Paano kung bumalik ang nanay ng anak nito? Tunghayan po natin. At bago tayo magpatuloy, hi at shout out kay Mary Joy Casona from Malaybalay, Bukidnon, Bonifacio Quezon from Puerto Princesa, Palawan, and Sol Arroyo from Marikina City. Salamat po and happy listening. Tahimik ang kailaliman ng gabi. Nagmamaneho ang bidang lalaki sa kahabaan ng isang tulay ng mapapreno. Dahil may nasagasaan. Mabilis itong bumaba ng sasakyan upang tingnan kung ano ang nasagasaan nito. Ngunit wala namang tao sa paligid. Ang narinig nito'y mga alulong ng aso. Nanindig ang mga balahibo ng lalaki at nagmadaling pumasok ng kotse. Nakaharap na ito sa manibela at nakahanda na upang muling paandarin ang sasakyan, subalit naramdaman nitong tila may kasama sa loob. Tumaas baba ang dibdib ng lalaki, habang unti-unting iniaangat ang paningin sa rearview mirror. Si Liwayway na nanonood sa kanyang cellphone ay takot na napapikit. Liway! May tumapik sa balikat niya. Anak ka ng white lady na sagasaan! Muntik na niyang maihagis ang hawak na cellphone dahil sa gulat. Natawa ang kaibigang si Monette sa reaksyon niya. Liway, matatakotin ka na nga, ang hilig mo pang manood ng horror movies, sabi ni Monette. Napaingos si Liwayway. Bakit kasi ang tagal mong dumating? 7:00 na oh. Kanina pa ako dito naghihintay sa terminal. Reklamo niya sa kaibigan. Sorry na. May nilakad lang kasi kami ng boyfriend ko kanina tapos na-traffic naman ako ngayon kaya natagalan akong sunduin ka. Puro ka boyfriend. Kapag ikaw, niloko na naman ng lalaking yon, huwag kang iiyak-iyak sa akin ha. Babala niya sa kaibigan. Nangako na sa akin si Rafael. Halika na nga't ihahatid na kita sa magiging boss mo. Niyakag na siya ni Monette. Teka, gabi na. Hindi ba nakakahiya? Bukas kita ng umaga ihahatid sa mansyon ng mga Villamor. For the meantime, dun muna tayo sa isa sa mga townhouse ni Kuya Herald. Paliwanag ng kaibigan. Bakit? Nasaan ba yung pinsan mo? Nasa business trip at next week pa ang balik, kaya walang tao doon. Tumango siya at sumunod sa sasakyan ng kaibigan. Siya si Liwayway Espiritu Santo, 23 anyos, dalaga, Tubong Rojas City, Capiz, at tapos ng kursong midwifery. Last month, kumuha naman siya ng certificate bilang isang caregiver under home child care dahil plano niyang mag-ibang bansa upang sumunod sa nobyong si Toto. Kukuha siya ng kahit 1 taong experience dahil kailangan sa immigration. Ang unang magiging boss niya ay ang negosyante at mayamang pinsan ni Monette na si Herald Villamor. 29 anyos lang daw ito, pero isa ng multi-billionaire dahil sa galing mag-handle ng negosyo. May anak itong 5 taong gulang at iyon nga ang aalagaan niya. Bukod sa may susi, kilala si Monette ng security ng nasabing townhouse ng pinsan nito, kaya madali lang silang nakapasok. Malaki at high-end ang unit, 3 ang silid. Isang master's bedroom at 2 guest room. Makabago at kumpleto ang mga kagamitan. May sariling terrace at balcony. Hindi maitatangging bilyonaryo ang may-ari at townhouse pa lang ito. Paano pa kaya ang mansyon nito? Dumiretso sila sa guest room. Pakiusap ni Liwayway sa kaibigan, sa 1 kwarto na lang sila matulog. Dahil sa pagod sa biyahe, malambot na kama at air-condition na kwarto, nakatulog agad si Liwayway. Habang si Monette nakatabi niya sa kama ay abala sa pakikipag-video call sa boyfriend na si Rafael. Bandang 12:00 ng hating gabi, nagising si Liwayway. Wala si Monette sa tabi niya. Tiningnan niya ito sa banyo, wala rin. Maya-maya'y nakatanggap siya ng message mula rito. Lumabas umano ito kasama si Rafael. Ibig sabihin, mag-isa lang siya sa napakatahimik na bahay. Monette naman! Nanindig ang mga balahibo niya. Nauuhaw pa naman siya. Huminga ng malalim si Liwayway. Nilakasan ng loob at tapang-tapangang lumabas ng silid upang magtungo sa kusina at kumuha ng tubig. Bago marating ang kusina, dadaan muna sa living room.
Malaki yon dahil ginawang extension ng balcony. Kung bakit naka-off ang ilaw, napakadilim tuloy. Binuksan ni Liwayway ang flashlight ng cellphone niya, hinanap ang switch. Naroon iyon malapit sa may pinto. Hindi pa man siya nakakahakbang papunta roon, nakarinig siya ng marahang pagtunog ng isang rocking chair sa may balkonahe. Sunod-sunod ang paglunok ng matatakuting dalaga. Pagkatapos ay unti-unting lumingon kung saan naroon ang tunog. Gumagalaw nga ang rocking chair na animo may nakaupo. Ngunit wala naman dahil walang paa sa ibaba. Kalma, Liway, kalma. Nag-sign of the cross siya at pumikit. Nagbilang ng 5 segundo. Pagkatapos iminulat ang isang mata. Gumagalaw pa rin ang tumba-tumba. At ang pinaka nakakatakot, tila nagtatabako ang multo dahil may usok. Nanay ko po, may multong kapre! Impit na tili ni Liwayway. Naihagis niya ang cellphone at sa taranta hindi alam kung saan pupunta. Namatay ang flashlight ng cellphone niya, kaya't muling dumilim ang paligid. Ang usok ay palapit sa kanya. Pakiramdam ni Liwayway ay aatakihin na siya. Pero hindi, multo lang ito at may pangarap siya. Mabuti na lang palaging nasa bulsa niya ang mga pangontrang pabaon ng nanay niya. Asin, bawang at dahon ng laurel. Nakabalot ang mga iyon sa maliit na katsa. Dinukot niya iyon sa bulsa. Naghanda si Liwayway. Palapit ng palapit ang usok. Nang halos kalahating di pa na lang, isinaboy niya ang mga pangontra sa multo. Pagkatapos ay nagsambit siya ng orasyon. What the hell? Sigaw ng multong kapre. Lalo nang hilakbot si Liwayway. Nagsasalita pala ang multo sa Maynila. Tinanggal niya na kwintas na krus. Medyo malaki yon at yari sa kahoy. Pagkatapos ay nag-ipon siya ng puwersa upang idikit iyon sa multo habang nagsasambit muli ng orasyon. Dahil sa malakas niyang puwersa, natalo ang kapring multo. Dahil tumumba ito sa sahig. Yun nga lang kasama siya dahil nahatak siya nito. Lumiwanag ang paligid. Liway, anong ginagawa mo kay Kuya Herald? Dumating si Monette at binuksan ang ilaw. Mula sa pagkakasubsob, iniangat ni Liwayway ang mukha. Bakit tila sa katawan siya ng tao bumagsak, partikular sa dibdib, malapad na dibdib. What is this craziness? Nagngangalit na sabi ng dinadaganan niya. Hindi ka multo? Inosenteng napatingin siya sa mukha ng nagsalita. Tumingin din ito sa kanya kaya nagtama ang mga mata nila. What? Hindi ka rin kapre? Pinindot ni Liwayway ang pisngi nito. Walang mga balahibo at balat nga ng tao. What the nonsense are you talking about? Get off of me! Halos dumagundong ang boses nito sa buong bahay. Ha? Tayo na, Liway! Inakay na siya ni Monette patayo. Ang napagkamalan niyang multo ay tumayo na rin, habang diring-dire at tinatanggal ang mga butil ng bawang, asin at dahon ng laurel sa mukha, leeg at sa suot na roba. Si Monette ay nakayuko at kagat-kagat ang pang-ibabang labi, pigil ang mapabunghalit ng tawa. Mapagkamalan ba namang multo at masabuyan ng condiments ang metikuloso niyang pinsan? Kulang na lang ay toyo, pwede nang mag-adobo. Monette Villamor, explain yourself. Nagpipitikan ang lit sa leeg ng pinsan ni Monette. Kuya Herald, siya po si Liwayway Espiritu Santo. Siya po yung nirecommend kong nani. Napalunok si Liwayway. Ito pala ang magiging boss niya, si Herald Villamor. Bakit sabi next week pa ang balik nito mula sa business trip? Naloko na. Gusto niyang tampalin ang sarili. Bakit ba naman napagkamalan niya tong masamang elemento? Isa pala itong representasyon ng Greek god dahil sa napakagwapo. Matangkad, maganda ang pangangatawan, parang atleta, at may malalim na asul na mga mata. Ito pala ang nakaupo sa rocking chair, nakapatong lang ang mga paa. At totoo namang naninigarilyo kaya may usok. Hindi nga lang yung tabako ng kapre, kundi mamahaling sigarilyo. Nani? Sinipat siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Is she in the right mind and can take care of the child? Tila minaliit nito ang kakayahan niya. Gwapo nga, mapanghusga naman. Yes, kuya. Trained po siya under child care. Magugulatin at matatakotin lang kaya
Hindi ko siya gusto para mag-alaga kay Dylan. Send her home. Maotoridad na sabi ni Harold. Tinalikuran na sila. Bakit po, sir? Kung ang dahilan ay ang nangyari ngayon, pasensya na sa kapalpakan ko. Pero hindi po ibig sabihin wala na akong kakayanang gampanan ng magiging trabaho ko. Pagtatanggol ni Liwayway sa sarili. No, leave. Pinal na sabi ni Harold. Teka, sir, sandali! Habol ni Liwayway, sinundan niya ito. Pero sa malas, ang naihagis niyang cellphone kanina ay naapakan niya. Nadulas siya at napalhod sa likuran ng supladong boss. At nahatak niya ang suot nitong pajama. Bumaba iyon hanggang sa paa. Mabuti na lang nakatalikod ito at mahaba ang suot na roba. Kung nagkataon, makita niya ang salawal nito. Munet! Gigil at abot marahil sa buong village ang pagsigaw nito habang isinuot pataas ang pajama. Si Monet ang masasabon dahil dinalaban naman siya sa bahay nito. Liway naman kasi. Ang alam ko matatakutin ka lang. Bakit naging lampa ka na rin yata? Nangihinayang nasumbat ni Monet. Hindi ko din naman ginusto na madulas. Wala tayong magagawa. Kapag sinabi ni Kuya Harold, sinabi niya. Kita mo nga at ayaw na ipagpabukas pa ang pag-alis mo. Gusto niya ngayon na agad, kahit 2:00 na ng madaling araw. Pasensya ka na, hanap na lang tayo ng ibang magiging employer mo. Sabi ng kaibigan. Malungkot na napatango si Liwayway. Maigi sana kung ito ang maging employer niya dahil maimpluwensya. Mas maganda ang magiging background experience niya. Pero wala hindi pa man siya nakakasimula, fired na siya agad. Bit-bit ang mga gamit ni Liwayway, sumunod na siya sa kaibigan palabas ng guest room. Nadaanan nila sa sala si Harold, bagong ligo na. Seryoso ang mukha at tila problemado. Kuya, aalis na po kami. Paalam ni Monet. Marunong ba talaga mag-alaga ng bata yung kaibigan mo? Tanong nito. Oo naman kuya, bukod sa may certificate si Liway, siya din ang nag-alaga ng mga pamangkin niya sa probinsya. Nakikita sila ng pag-asa. If that's the case, tayo na sa mansyon. Tumayo si Harold. Nagkatinginan ang magkaibigan. Ibig bang sabihin kuya, tanggap na si Liwayway? Pagkumpirma ni Monet. I have no choice. Nagpauna na sa garahe ang masungit na lalaki. Nag-appear naman ang magkaibigan. Hindi na sumama si Monet sa paghatid sa mansyon. Binili na lamang siyang galingan sa trabaho at magpakabait. Pagdating sa magarang mansyon ni Harold Villamor, nagtipon ang mga kasambahay sa silid ng batang si Dylan. Nagising umana ito 10 oras ng gabi at nagtantrums na hanggang madaling araw. Kaya pala napilitan siyang tanggapin ng amo dahil sasabak siya agad sa giyera. Giyera dahil tila nakipagdigma ang bata sa sobrang kalat ng silid nito. Ang silid tulugan nito ay treehouse ang design. Naroon ito sa itaas, ayaw bumaba at kung ano-ano ang mga ibinabalibag. Dylan, stop it! Saway ni Harold sa anak. No! I hate you, Harold! I hate you! Sabi ng bata. You don't want to listen? Nagalit agad ang ama, nagtanggal ng sinturon. Sir, huwag! Hindi mo makakatulong kung tatakutin mo siya at sasaktan. Pigil ni Liwayway. Huminga ng malalim ang dalaga. Susubukan niyang gawin ang tita moves niya para mapaamo ito. Hi Dylan, ako si Liwayway. Pwede ba tayong maging magkaibigan? No, I don't want! Binato siya ng stuffed toy. Buti na lang nakailag siya. Sayang naman kung ayaw mo akong maging kaibigan. Meron pa naman akong masarap na lollipop dito. Ilabas niya ang artificial na bulaklak. You're fooling me! That's not lollipop! Napukaw niya ang interes ng bata. It is! At kapag naging lollipop to, bababa ka na dyan, okay? Nakakunot noo si Dylan pero tumango. Okay, so 1, 2, 3, tadan! Magic, dahil sa bilis ng kamay niya, ang hawak na plastic na bulaklak ay naging rainbow lollipop. Namangha si Dylan. Kinuha niya ang pagkakataong yon upang pababain ito. Nang bumaba na ang bata, sumanya siya sa mga kasambahay na lumabas na. Nakahinga ng maluwag ang mga ito dahil sa wakas makakatulog na sila. Naiwan ang amo niya. Pwede na rin po kayong magpahinga sir, ako nang bahala kay Dylan.
Gusto niyang ipagyabang na kaya niyang paamuhin ang ganito kasutil na bata. Nagsalubong lang ang kilay ng masungit na lalaki ni hindi man lang kakikitaan ng pasasalamat. Basta na lang tumalikod at lumabas. Napaingos na lang si Liwayway. Maaga pa ring bumangon si Liwayway. Nagligpit siya ng kalat ng kwarto ni Dylan. Madali lang naman kausap ang bata dahil nang magising ito, pumayag agad na magsipilyo at maligo na rin. Sabay silang lumabas ng kwarto ng alaga. Naabutan nila si Harold sa malaking sala. Gwapo at makisig sa suot na suit, tila papasok sa opisina. Ngunit galit na naman. May kausap ito sa cellphone ang assistant nitong si Ray. May maling nagawa kaya sinasabon ng amo. Pagkatapos ay may lumapit na isa sa mga kasambahay rito. May dalang kape. Pero nadulas ang kasambahay kaya natapon ng kape at nabasag ang tasa. Wala na bang matinong utusan dito? Halos buhol-buhol na ang mga kilay ni Harold Villamor. Manang Lucinda! Tawag nito sa mayordoma. Sir! Lumapit ang matanda. Ibigay mo na sa kanya ang huling sweldo niya. Utos nito. Pinaaalis na ang kasambahay na nakatapon ng kape. Napakamot sa ulo si Manang Lucinda. Halos kada 2 araw ay nagpapalit sila ng katulong. Iginayaan niya ang paalising kasamahan. Si Liwayway ay pilit na nililibang ang pansin ng alaga sa hawak nitong laruan upang maiwasang makita at marinig nito ang sinasabi ng ama. Kaya pala tupakin tong bata dahil nakikita sa tatay. Pero nasaan ba ang asawa ni Sir Harold, ang nanay ni Dylan? Harold! Tawag ni Dylan sa ama. Lumapit ito. Hey, silly boy. Kinarga nito ang anak at ginulo-gulo ang buhok. Harold, can we go to the park now? Not now, Dylan. May important meeting ako sa office. Ibinaba nito ang bata dahil tumunog ang phone nito. But Harold! Protesta ng bata. You can go with your nanny. Sama ko, Harold. Pamimilit ni Dylan. Hawak ang laylayan ng blazer ng ama. Dylan! Napipikong saway ni Harold. May kataasan na ang boses. Dylan! Malumanay na tawag ni Liwayway. Lumapit na siya sa dalawa. I hate you! Tinulak ni Dylan ang ama. Sabay takbo ng bata. Dylan! Galit na tawag ni Harold sa anak at mga habulin nito. Sir, ako na po ang kakausap. Hinarangan ito ni Liwayway. Gantong-ganto ang mga napapanood niyang mayayamang pamilya. Kaya nagre-rebelde ang mga anak dahil walang time ang mga magulang. Kung ano-anong magic ang ginawa ni Liwayway upang malibang si Dylan, nang malibang na, sa kanya kinausap at ipanaliwanag kung bakit hindi pwedeng sumama ang ama. Bandang hapon, tulog si Dylan. Kaya nagkaoras si Liwayway na makiusyoso tungkol sa buhay ng amo. Habang tumutulong siya sa mga gawain sa kusina. Manang Lucinda, nasan po yung asawa ni Sir Harold? Hindi din namin alam kung nasaan. Maging si Sir Harold. Basta dinala na lang dito ni Ma'am Leslie ang bata nung nakaraang taon. Pagkatapos ay nawalan na parang bula. May ganun pong klase ng nanay? Hindi siya makapaniwala. Siguro, hindi naman namin alam ang buong kwento. Pribadong tao kasi ang boss natin. Sagot ni Manang Lucinda. Nasa playground nito si Dylan sa bakuran ng mansyon. Tuwang-tuwang naglalaro. Papalit-palit lang sa swing, sa slide, tunnel at spring horse. Nakaupo naman si Liwayway sa malapit na bench pero panakanakay, tumatayo siya at inaalalayan si Dylan. Nanawa ang bata, maya-mayay, kinuha nito ang laruang maliit na timba at panghukay. Ginaya si Mang Tonyo, ang hardinero. Dahil may dala din itong timba, puno iyon ng mga uod na ipapakain sa mga isda sa water garden. Iniwan iyon sandali ng matanda. Nagtitingin-tingin lang naman doon si Dylan kaya hinayaan niya lang. Pagkawan, lumapit sa kanyang alaga, iniabot ang laruang timba na nilagyan pala ng mga uod, galing sa dala ni Mang Tonyo. Mga bloodworm iyon, mapupula, maliliit. Nandidire si Liwayway. Dylan, bakit mo to kinuha? Pagkain to ng mga isda. Hold it, Liway! Hold it! Bumalik ito sa pinagkuhanan. Itinumba ang balding puno ng uod at tuwang-tuwa na inapak-apakan. Dylan, no! Saway niya.
Sinundan ang bata habang hawak pa rin ang laruang timba nito. Ngunit may tumalsik na 3 piraso ng uod sa braso niya. Malambot at pumipitik-pitik. Hindi siya makapag-react. Dylan, what are you doing? Sigaw sa likuran niya. Gulat na naihagis ni Liwayway ang balding hawak, natapon ang laman nito. Ang iba sa damo, ngunit ang iba ay natapon sa damit niya at may nararamdaman siyang maliliit na gumagalaw-galaw sa leeg at may pumasok din sa damit niya. Malakas pa sa kulog ang naging tili ni Liwayway. Napaharap siya sa lalaking sumigaw. Hindi na niya naisip na ang boss niya pala yon. Alisin mo! Alisin mo! Tarantang utos niya rito. What? Alisin mo yung mga uod! Tila nataranta din ito kaya pinagpagan ng damit niya. Pero napasobra yata dahil ipinasok ba naman ng kamay sa loob ng damit niya at nasagi ang isang bundok niya. Pareho silang natigilan at nagkatinginan. Maya-maya'y lumagapak ang kanang kamay ni Liwayway sa pisngi ng amo. Bastos! Nasapo ni Herald ang pisngi at nagsalubong ang mga kilay nito. Bago pa man siya masinghalan ng amo, hinila na niya si Dylan papasok ng mansyon. Dahil nasa tabi na rin nila ang bata at takang-taka kung ano ginagawa nila ng daddy nito. 8:00 ng gabi, matapos ang bedtime stories, nakatulog agad si Dylan. Kinumutan ito ni Liwayway at inadjust ang aircon sa tamang temperatura. Pagkatapos ay naghanda na siya para lumipat sa kwarto niya. Naroon na si Liwayway sa tapat ng pinto at akmang ipipihitin na ang doorknob. Ngunit gumalaw ito at bumukas ang pinto. Sumungaw ang ulo ng boss niya. Nagkagulatan sila. Gustong batiin ni Liwayway ang sarili dahil kalmado lang siya. Pero ang boss niya ay iniilag ang mukha, akala marahil ay iigas na naman ang kamay niya. Sir Herald? Kinakabahan siya, baka sisantay na siya nito dahil sa pananampal niya rito. Kumusta si Dylan? Tanong ni Herald. Nakahinga siya ng maluwag. Tulog na po. Tumangutango lang ito. Napansin ni Liwayway na bahagyang namula ang pisngi nitong nasampal niya kanina. Kaya nang patilikod na ito ay tinawag niya. Sir Herald! Huminto ito, humarap ulit sa kanya. Sorry po, nasampal kita kanina. Nagmarka pala yung kamay ko. Kung bakit kusang gumalaw ang kamay niya at hinaplos ang pisngi nito. Hindi inaasahan ni Herald ang ginawa niya pero hindi naman ito umiwas. At nang mag-angat ng paningin si Liwayway, nagsuplado ito at tinabig ang kamay niya. Mami! Mula sa silid ni Dylan, narinig nila ang pagtangis ng bata. Dylan? Sambit niya, nagmadali silang pumasok sa loob. Nananaginip ito at umiiyak na tinatawag ang ina. It's okay, Dylan. Alo ng ama, marang tinatapik-tapik ang bata. Subalit winasiwas ni Dylan ang kamay ng ama. Mami! Sigaw muli nito. Dylan, it's okay. It's okay. Nandito si Liway. Dito lang ako, hindi kita iiwan. Awang-awa siya sa bata. Sandali itong nagmulat ng mga mata at nang makilala siya, humilig ito sa dibdib niya at natulog muli. Nang mahimbing na ulit si Dylan, lakas loob na siyang nagtanong sa amo. Sir Herald, nasaan po ba ang mami ni Dylan? Kailangan siya ng bata. Huminga ng malalim si Herald, akala ni Liwayway ay sasagutin siya nito, ngunit, you're not in the place to ask. Masungit nitong sabi, pagkuha na ay lumabas na. Natampal ni Liwayway ang bibig. Ayan, tsismosa ka kasi. Sabi niya sa sarili. Gusto ni Dylan na maligo sa pool. Nililibang niya sana na iba na lang muna ang gawin dahil naroon ang daddy nito naliligo rin. Pero gusto talaga ng bata kaya wala siya nagawa. Kung bakit umandar ang kakulitan ni Dylan dahil panay ang takbo. Hindi niya masuotan ng vest. Naroon na pa naman sila sa gilid ng pool. Baka madulas ito. Dylan! Habulin mo ko, Liway! Nakailang ikot na yata silang habulan, kaya medyo hiningal na siya. Tumigil sandali si Liwayway. Ako na. Sabi ng lalaki sa likuran niya. Napaharap si Liwayway dito. Nagulat siya at napaatras nang makitang nakasimangot na boss niya pala. Maling hakbang dahil tubig na nga atasan niya, kaya't malalaglag na siya. Naghanap siya ng makakapitan, meron siyang nahawakan, hindi ang braso ang kamay ng amo, kundi ang itim nitong trunks.
Nahila iyon ni Liwayway. Bumukas at nakita niya ang loob. Nanlaki ang mga mata niya. Agad niyang binitawan. Dapat ay sasaluhin na lang siya ni Mr. Villamor pero huli na. Dahil pareho silang nalaglag sa tubig. Ano bang kamalasan ng dala mo? Sabi ni Mr. Villamor nang pareho na silang lumitaw sa tubig. Ang laki ho kasi. What? Kunot noong tanong nito. Ang ibig kong sabihin, nagugulat kasi kayo. Rason ni Liwayway. Namula ang pisngi niya dahil tila nakikita pa rin niya ang malaking ano sa likod ng swimming trunks nito. Kaya nagmadali siyang umahon sa tubig. Nang umagang iyon ay papasok sa eskwelahan si Dylan. Napakain at nabihisa na ito ni Liwayway. Inaayos na lang niya ang bag nito at lunchbox. Sabi ng driver na maghatid sa kanila sa school, may aayusin lang sandali sa sasakyan. Kaya't naghintay muna sila. Total maaga pa naman. Nagring ang cellphone ni Liwayway. Tumatawag through video call ang nobyong si Toto. Sinagot niya ito. Pinatayo niya sa vase na nasa center table ang phone niya para makita ng maayos si Toto. Kinukumusta nito ang application niya. Sagot niya ay tatapusin ang 1 taong kontrata sa boss ngayon at makakasunod na siya sa Canada. Oras ng trabaho, nagipag-video call ka? Muntik nang matapon ang laman ng lunchbox na inihahanda ni Liwayway nang makita ang galit na mukha ng amo sa camera ng phone niya at nasa likod niya ito. To, sa susunod na lang tayo mag-usap. Bye, mag-ingat ka. Pinatay na niya ang tawag. Nagsi-cellphone ka habang ang trabaho mo ay ginagawa ng iba? Sabi ng boss niya ang alam lang yata ay magalit. Sir, napakain ko na po ng breakfast si Dylan. Rason niya, paano yung alaga niya ay naroon kay Manang Lucinda at sinusubuan ng saging ng matanda. Tsaka kakatawag lang po ng boyfriend ko. Sinagot ko sandali habang I don't care. Tila lalo itong nagalit nang malamang boyfriend niya ang tumawag. Pagkatapos ay tumalikod na. Napaingo si Liwayway. Inambahan niya ng kamao ang boss niyang pinaglihi yata sa sama ng loob. Ngunit nang bigla itong lumingon, kunwari ay nag-iinat-inat siya. Dylan, tawag ni Harold sa anak. Harold! Lumapit ang bata sa ama. Gusto mo bang sumabay na lang sa akin papunta sa school? Tanong ni Harold sa anak. Masayang tumangot-tango ang bata. Yehey! Pumapalakpak pa ito. Isinabay nga sila ng amo papasok sa school ni Dylan. Ang mag-ama ay nasa backseat at siya ay nasa unahan, katabi ang driver. Pagdating sa international school na pinapasukan ni Dylan, bumaba na ang dalawa. Matapos humalik ni Dylan sa pisngi ng ama, nagpuuna na itong pumasok, habang si Liwayway kinatok ang amo sa bintana ng backseat. Nagbukas naman ito ng bintana ngunit kunot ang noo. Sir, may ibibigay lang po ako. Kinuha niyang isa pang lunchbox na sinadya niyang gawin para dito. Binuksan niya iyon. Special sandwich po para sa inyo. At libre lang pong gawin yan, yung ngumiti. Lalo po kayong gagwapo. Smiley face ang design ng mayonnaise sa sandwich. Ilinagay niya ito agad sa kamay nito para hindi na makatanggi. At kita niyo po ba ang saya ni Dylan kapag napapriority mo siya? Makahulugan niyang sabi sa amo. Bye sir, ingat po kayo. Sabi niya agad bago pa man ito mag-alamis minching lalaki version. Habang naghihintay si Liwayway sa paglabas ng alaga, napapaisip siya. Dahil na magligpit siya ng mga gamit ni Dylan at mabasa ang live birth nito, hindi dala ng bata ang apelyidong Villamor. Hindi rin dala ang apelyido ng nanay na si Leslie Falcon ayon sa nabasa niya. Pero walang nakalagay na pangalan ng tatay. NA or not applicable iyon. Mami! Naputol ang pag-iisip niya nang umiiyak na lumapit si Dylan at tinawag pa siyang mami. Dylan? Bakit? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya, lumuhod upang pantayin ito. They said wala daw akong mami, wala rin akong daddy. Pahikbi-hikbi at itnuro nito ang 2 batang lalaking kaklase sa di kalayuan. Patawa-tawa ang mga ito. Ang nakakainis, kasama lang din ang mga nanay at kinukonsinta ang pangbubuli ng mga anak. Mukha namang mga edukada. Kinaluskos ni Liwayway ang manggas ng damit at sinugod ang mga ito. Bakit niyo binubuli si Dylan? Sita niya sa mga bata. Because he is weak. Sagot ng isa sa mga bata. Wala kasi siyang mommy and daddy. Sabi pa ng isa. Sino nagsabing walang mami ang alaga? Mami! Tawag at yumakap si Dylan sa likod niya.
Walang mami ang anak ko? Dugtong niya sa gustong sabihin. Ikaw ang mami niya? Hindi makapaniwalang sabi ng dalawang nanay na mga batang bully. Oo, ako nga. Ako ang mami ni Dylan. May problema ba? Buti na lang pala natapunan ng juice yung uniform niyang pangnani kanina. Kaya nagpalit siya ng damit. Kahit paano hindi siya mabubuko agad na yaya lang ni Dylan. Okay, may mami siya. Pero wala siyang daddy, right? So single mom ka? Napatikwas ang kilay ni Liwayway. May mga ganito din palang pag-uugali kahit pa sa pangmayamang eskwelahan. May asawa ako at nagmamahalan kami, buong pamilya namin, kaya may mami at daddy si Dylan. Dinagdagan niya ang pagsisinungaling. Big guy and strong kaya ang daddy ko. Sabat ni Dylan, pinagyayabang sa mga kaklaseng ng bully. Baka naman beast. Bulungan ng dalawang konsentidorang ina. Hoy, hindi beast ang asawa ko no? Napakagwapo nun. Matangkad. Toned ang katawan. Mabait at palaging nakangiti. Nagsinungaling na lang din siya, lulubos-lubusin na iyon ni Liwayway. Kung ganon, nasan siya? I'm here. Sabi ng baritonong boses sa tabi niya, inakbayan siya nito. Sumakay si Harold sa pagsisinungaling niya. Muntik nang mapalundag si Liwayway. Narinig kaya nito ang mga pinagsasabi niya? Daddy! Nakangiting lumapit si Dylan sa ama. Hey, little man. Kinarga ni Harold ang anak. Napaawang ang labi ng dalawang nanay. Halata ang paghanga at pagkainggit ng mga ito nang makita si Harold. Sabi nila, weak daw ako and wala daw akong mommy and daddy. Sumbong ni Dylan sa ama. Is that so? Tiningnan ng masama ni Harold ang dalawang nanay pati ang mga bata. Napayuko ang mga ito. Don't listen to them. Strong ka. May daddy and mommy ka, okay? Masayang tumangot-tango si Dylan sa sinabi ng ama. Inakbayan ulit siya ni Harold gamit ang kanang braso nito. Habang karga naman nito sa kaliwang braso si Dylan at niyakag siya papunta sa nakapark na sasakyan. Mukha nga silang masayang pamilya. Halos malaglag ang mga mata ng dalawang nanay nang makita pa ang magarang sasakyan ng asawa niya kunwari. Tumingin si Liwayway sa mga ito, nag-make face sinasabing, "O ano kayo ngayon?" Sabay belat niya sa mga ito. Bago sumampa si Harold sa sasakyan, tinawag nito ang isang matandang lalaking formal ang suot. Nakilala ni Liwayway na iyon ang principal ng school. Kick them out. Ayoko ng mga ganyang klase ng tao sa eskwelahan ko. Maotoridad na utos ni Harold sa principal. Yes, Mr. Villamor, right away, right away. Hindi ito maganda o gaga sa pagyukod. Napanganga si Liwayway. At ganun nga pala kayaman ng isang Harold Villamor. Bagaman tahimik pa rin at suplado, kahit papaano, nabawasan ang pagiging magagalitin ng boss niya at nagkaoras ito sa anak. Katulad ngayong araw, nasa mall sila. Nag-shopping ng mga gamit at laruan ni Dylan. Naglaro ang mag-ama sa arcade. Sa paglalakad pa rin nila sa mall, may humarang na photographer sa kanila. Kumukuha umano ito ng mga shot ng perfect family for free. Sa isip ni Liwayway ay tatanggi ang boss niya dahil hindi naman sila family at kayang-kaya naman nitong magbayad. Pero nakakapagtakang pumayag ito. At nang hinahanap na ng photographer ang mami, bigla siyang hinila ni Harold upang isama sa picture. Naroong, kaswal lang nitong hinahawakan ang kamay niya. Hinaakbayan siya at nang may kuhang halos magkadikit ang mukha nila, nagkambulan ang dibdib ni Liwayway. Puro tuloy nakangiwi at gulat ang mga kuha niya. Kaya po pala ang gwapo ng anak nyo, ma'am sir. Maganda at gwapo din ng mga magulang. Sabi ng photographer. Niabot ang print na nalarawan sa kanila. Thank you, sabi ni Harold. Napatingin si Liwayway sa amo niya. Nagpasalamat at ngumiti. Unang beses niya itong nakita at narinig. At nakakapagtakang itinago pa nito ang larawan sa packet ng suot na blazer. Pauwi na sila at patungo sa parking ng mall na may makitang pamilyar na tao si Liwayway. Toto? Parang nakita niya ang nobyo kasamang ate nitong si Inday. At bakit may kasamang babaeng buntis? Toto! Tawag niya, ngunit nawala na ito sa paningin niya. Sinundan ni Mr. Villamor ang tiningnan niya at napakunot ang noo nito. Nag-take ng day off si Liwayway kinabukasan para kumpirmahin kung si Toto ba talaga ang nakita niya sa mall.
Nagpunta siya sa bahay ni Ate Inday, ang kapatid nito na nakatira sa Sampaloc. Nakailang katok siya bago may nagbukas. Toto? Kumpirmado nga. Liway, gulat na sabi ng manlulokong nobyo. Mahal, sino yan? Lumabas din ang babaeng buntis na nakita niya na kasama nito. Ano to, Toto? Kailan ka pa nakabalik? Kailan mo pa ako niloloko? Sorry, Liway. Ang hirap kasi ng LDR. Tapos ang tagal mo kasing sumunod. Baluktot na rason nito, napapakamot sa ulo. So kasalanan ko pa? Pagak siyang natawa. Mabuti na nga lang pala talaga hindi ako nakasunod agad. Bakit naman, Liway? Dahil kung nakasunod ako, makakatuluyan ko yung tulad mong gurang na nga, pangit pa. Good luck na lang sa magiging anak nyo. 10 years ang tanda sa kanya ni Toto, kaya 33 na ito. Marami ang nagtatanong kung paano niya itong nagustuhan, gayong bukod sa malaki ang agwat ng edad nila, hindi naman ito kagwapuhan. Samantalang siya ay pumbato sa beauty pageant ng lugar nila sa probinsya. Gusto na niyang maniwala na ginayuma lang siya nito. At kung totoo man yun, nakainom na siya ng pakontra ngayon. Paalis na sana si Liwayway pero may nakalimutan siya. Liway, kung balak mo makiusap na balikan kita, hindi na ituloy ni Toto ang gustong sabihin dahil malakas niya itong tinuhod sa pagkalalaki nito. Napaigik si Toto habang mabilis na dinaluhan ng buntis. Ang kapal naman ang mukha mo kung iniisip mo magmamakaawa ko para balikan mo ko. Manigas ka. Yan ang bagay sa'yo. Magsama kayo, mga gurang. Umalis na napapaiyak si Liwayway, hindi dahil mahal niya si Toto kundi dahil nagsayang siya ng 2 taon dito. At ipagpapalit lang din siya sa matanda pa. Tingin niya sa babaeng binuntis nito ay nasa 40 na. Liway, are you alright? Napasapo sa dibdib si Liwayway dahil bumukas ang bintana ng nakaparadang sasakyan sa harap niya. Paglabas ng subdivision mula sa bahay ng kapatid ni Toto. Si Dylan yon. Dylan, bakit ka narito? Sinong kasama mo? Sunod-sunod na tanong niya. Si Herald, sagot ng bata. Katabi pala ang ama sa backseat. Terno at parehong gwapo ang mag-ama sa suot na casual outfit. White polo shirt, khaki shorts, sneakers at pareho ring nakasunglasses. Anong ginagawa niyo rito? Day off ko ah. Di ba sad ka? Pupunta tayo sa Magic. Para di ka na sad. Sabi ng batang si Dylan, napakabibo nito. Ha? Hop in. Sabi ng boss niya. Napatangon na lang siya at dumiretso ng passenger seat katabi ng driver. Pero tinawag ulit siya ni Mr. Villamore at pinatabi sa upuan ng mga ito. Sa amusement park sila nagpunta. Nasa bench si Liwayway habang pinapanood ang mag-ama na masaya naglalaro sa bumper car. Nang matapos ang mga ito, niyaya siya ni Dylan na mag-rides. Pero sa isang horror or ghost train. Ha? Halos mailuwan niya ang kinakaing popcorn. Dylan naman, bakit sa lahat ng rides, horror train pa ang napili mo? Karatula pala ng ghost train, kinikilabutan na siya. Paano kung papasok pa siya sa loob? Gusto ko sakay horror train, Liway. Hinihila nito ang laylayan ng damit niya. Dylan, sa carousel na lang? I'd like to try the horror train. Kayo na lang ng daddy mo. Sama ka please, Liway. Pakiusap ng bata. Napilitan siyang tumango. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Liwayway bago sumampa sa train. Siya na lang hinihintay dahil nakapwesto na ang mag-ama. Bumisina na ang train, hudyat na andar na kasabay ang mga nakakatakot na tunog. Si Liwayway ay tumayo at magbaback out na, pero pinigilan siya ni Mr. Villamore. Umupo ulit siya at napa-sign of the cross na lang. Nasa gitna si Dylan, siya at ang boss niya ay nasa gilid. Pagpasok pa lang, dahil napakadilim sa loob, napatilin na si Liwayway. Hindi inaasahan, inakbayan siya ng boss niya. Habang lumalayo ang takbo ng train, pa-intense din ang nagsisilabasang sapot, multo, bungo at kung ano-ano pa. Nang bigla na lamang may sumulpot na pugot ulo sa harap niya. Nakahanda na siya upang tumili, pero hindi nangyari. Dahil kinabig siya ng boss niya at hinalikan sa labi. Nanahimik si Liwayway. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya, hindi dahil sa nakikita niya ng mga multo, kundi dahil sa halik ni Mr. Villamore.
bakit siya nito hinalikan. Liway, ang saya diba? Tuwang-tuwang sabi ni Dylan. Hindi na malaya ni Liwayway na natapos na ang rides nila sa ghost train at inaalalayan na sila pababa. Ha? Oo. Napatingin siya kay Mr. Villamor. Casual lang naman ang kilos nito. Tulog si Dylan pag uwi nila ng mansyon. Napagod. Karga ito ng ama habang si Liwayway inaayos na ang kama ng alaga. Pwede niyo na pong ibaba si Dylan, sabi niya sa amo. Nakayuko at dahan-dahan na nga ibinaba ni Harold ang anak. Nang mailatag si Dylan, bigla itong nag-angat ng muka. Muntik nang magkadikit ang mukha nila ni Liwayway dahil nakayuko din ang dalaga, umaalalay sa pagpapahiga kay Dylan. Nagtama ang mga mata nila. Si Liwayway ang una nagbaba ng tingin dahil pakiramdam niya'y tumatagos ang mga titig nito. Mahimbing na po si Dylan. Pupunta na po ako sa kwarto ko. Nakayukong paalam niya sa amo. Pagkatapos ng klase ni Dylan, sinundo sila ng driver ni Mr. Villamor. Doon sila pinadediretso sa office nito dahil sa labas umano sila magdi-dinner. Sakay ng elevator, paakyat sila sa private office ni Harold sa 30th floor. May nakasabay silang empleyado na huminto at lumabas ng 10th floor. Bago sumara ang pinto, si Dylan ay tila may nakitang kakilala nito, kaya't pinahinto ulit nito ang elevator. Pagbukas pa lang ng pinto, bumitaw sa kanya si Dylan at tumakbo palabas. Dylan, saan ka pupunta? Hinabol niya ito. Bakante ang floor na yon, kaya wala masyadong tao at mabilis na wala ang alaga niya. Dylan! Tawag ni Liwayway. Hindi niya makita ang bata. Glass door ang mga pintuan at partition na naroon, maliban sa pintuang nasa dulo, sa storage room. Doon siya pumunta dahil nakawang ang pinto, baka doon pumasok si Dylan. Dylan? Walang sagot. Madilim sa loob pero kailangan niyang mahanap ang alaga. Kaya huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Mga cabinets at nakasalansang office box at supplies ang naroon. Dylan, nandito ka ba? Tahimik ang paligid. Wala din doon si Dylan. Paharap na si Liwayway dahil plano nang lumabas nang may mabangga na malaking bulto. Sir Harold? Ang boss niya. Bakit ka nandito? Tanong nito. Hinahanap ko po si Dylan. Nasa office ko na si Dylan. Sinundan niya si Ray, yung assistant ko. Nakahinga siya ng maluwag. Let's go. Palapit na sila sa pinto ng storage room nang bigla na lamang itong magsarado. Marahil hindi alam na may tao pa sa loob. Tuluyang dumilim ang silid dahil sarado na ang pinto. Napakapit si Liwayway sa braso ng amo. Hey, may tao pa dito! Kinalampag ni Mr. Villamor ang pinto, ngunit wala nang nagbubukas. Hinanap nito ang cellphone sa bulsa ng suot na formal pants. Naiwan ko sa office ang phone ko. Naiwan ko rin po sa bag ni Dylan yung cellphone ko. Sinubukang sipain ni Harold ang pintuan pero hindi umubra. Kaya napaupo na lamang sila sa gilid at naghintay ng security o taong papasok sa storage room. Are you okay? Tanong ni Harold sa kanya. Tumangot-tango si Liwayway. Hindi ka natatakot? Hindi masyado, may kasama naman ako. Good. Napansin ni Harold na nilalamig siya, kaya tinanggal nito ang suot na blazer at pinatong sa balikat niya. Salamat. Paano niyo po pala nalamang nandito ako? Basta na lang sumunod si Dylan sa assistant ko. Natural na hanapin mo at mag-aalala ka. Dito niya daw nakita sa 10th floor si Dylan, kaya naisip pong nandito ka rin naghahanap sa kanya. Ang kulit mo ng anak niyo eh. Siguro ganyan din kayo nung bata pa. Biro niya. Mabait kaya ako nung bata. Hindi nahirapan sa akin ng nani ko. Kung hindi nagmana sa'yo si Dylan, baka po sa mami niya. Katahimikan. Sir Harold, nasa lugar na po ba ako para magtanong? Sounds familiar ah. Natawa si Harold. Go ahead, ano ba yun? Nasaan po si Ma'am Leslie, yung mami ni Dylan? Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Hindi ko rin alam. Last year lang iniwan niya sa akin ng bata. Pagkatapos hindi na nagpakita. Bakit hindi niyo po siya hinanap? Kailangan siya ni Dylan at kailangan mo rin siya bilang asawa. Hindi ko asawa si Leslie.
Ah, girlfriend? Hindi ko rin siya girlfriend. Paano bang nabuo si Dylan? So, naka one night stand mo lang siya? Palagay na siya sa boss niya, kaya kung ano-ano na ang tinatanong ni Liwayway. No, hindi ako ganun. Kung gagalaw ako ng babae, yung iharap ko na sa altar. Ibig pong sabihin hindi mo anak si Dylan? Hindi. Napatango-tango si Liwayway. Ano po relasyon mo sa mami niya? Kaibigan ko si Leslie and siya din ang first love ko. Nilagawan ko siya noon pero kahit kailan hindi naging kami. Nang maging busy ako sa kumpanya, nabalitaan ko na lang nagpunta siya ng States. Tapos bumalik, may bitbit na siyang anak, si Dylan. Gusto niyang pakasalan ko siya at ako inang anak niya. Pumayag po kayo? Hindi ako pumayag, kaya siguro siya umalis ng walang paalam. Pero iniwan naman ang anak niya. Kung iisipin, napakabait pala ni Harold dahil inalagaan pa rin nito si Dylan. Bakit hindi po kayo pumayag na pakasalan si Leslie dahil ba may anak na siya? Usisa pa rin ni Liwayway. Dahil hindi ko na siya gusto. Diretsong sagot ni Harold. Sino na po ba yung gusto nyo? May nalaglag na box kaya nagulat si Liwayway, napasiksik at napakahapit sa braso ni Harold. Gusto ko na yung babaeng matatakotin. Ha? Siya ba ang tinutukoy nito? Nakakabingi ang pagkabog ng dibdib niya dahil sa sinabi ni Harold. Higit nang iangat ng lalaki ang baba niya at ipantay sa mukha nito. Madilim ang storage room pero naaaninag niya ang nangingislap na mga mata nito. Pagkatapos naramdaman na lamang niya ang pagdampi ng malambot na labi sa labi niya. Hinahalikan siya na Harold Villamor. Totoo bang nasa madilim siyang storage room o nasa alapaap? Dahil iyon ang pakiramdam niya. Magaan, masaya, nakakakilig. Na mga oras na yon, ibinigay niya kay Harold ang pinakaiingatang pagkababae. May nangyari sa kanila. Hating gabi na nang ma-rescue sila. Panay ang paumanhin ni Ray dahil ngayon lang sila nahanap. Akala nito'y matatanggal na sa trabaho. Pero, okay lang Ray. Ang sagot ni Mr. Villamor at binigyan pa ito ng bonus. Nagtataka man, tuwang-tuwa ang assistant. Kinabukasan, pinapakain ni Liwayway si Dylan ng breakfast dahil papasok ito sa school. Sa Harold ay pababa naman ng hagdan. Good morning, buddy. Bati nito kay Dylan. Good morning, Harold. Tugo naman ni Dylan. Si Liwayway ay umiiwas ng tingin, kahit nagulat siya nung tumayo sa likod niya si Harold. Good morning, Liway. Bati din nito at tinilikan ang tuktok ng ulo niya. Pagkatapos ay naupo na sa hapagkainan. Kumain ka na? Tanong nito sa kanya. Ha? Oo. Napanganga ang mga kasambahay. Nagbulungan ang mga ito. Nahiya naman si Liwayway kaya nagyuko siya ng ulo. Si Harold ang nagdrive ng sasakyan at taghatid sa kanila sa school ni Dylan. Naroon siya sa passenger seat katabi ito at si Dylan ay sa backseat. Buong biyahe, hawak-hawak ni Harold ang kamay niya at panakanakay, hinahalikan nito ang likod ng palad niya. Papasok na sila sa gate ng school nang tawagin siya nito. Lumapit si Liwayway sa bintana ng driver's seat. Sir Harold? Pinisil ng lalaki ang ilong niya. Harold na lang. Harold? Bakit? Inilabas nito ang punpon ng pulang rosas at ibinigay sa kanya. Para sa akin to? Nakangiting tumango si Harold. Susunduin ko kayo mamaya, sabi nito. Nang makaalis na ang sasakyan, halos sinilihan siya sa kilig. Tulog na ang alagang si Dylan at nasa kwarto na niya si Liwayway. At bago matulog, maliligo muna siya. Hindi pa man siya nakakapagsabon ng katawan, nag-spark ang ilaw ng shower room at namatay. Nagtapi ng tuwalya ang dalaga at lumabas. Sakto namang may kumatok sa pinto ng silid niya. Binuksan niya ang pinto. Harold, may kailangan ka? Nagtanong ang mga mata nito dahil sa ayos niya. Nakatapi lang ng tuwalya at ang buhok, kalahating basa, kalahating tuyo. Maliligo sana ko kaya lang nag-spark yung ilaw sa shower room. Napapakamot niyang paliwanag. Let me see, sabi ni Harold. Nilakihan niya ang pagkakabukas ng pinto upang makapasok ito. Dumiretso si Harold sa banyo, kumuha ng hagdan at chinek ang waterproof LED ng shower.
May kung anong ginalaw lang ito, maya-maya'y okay na, umilaw na ulit. Ayos na, pwede ka nang maligo. Sabi ni Harold sa kanya. Sige, salamat. Papasok nang muli sa shower room si Liwayway nang madulas. Buti na lang at hindi pa nakakalabas ng tuluyan ng banyo sa Harold kaya nasalo siya ng mga bisig nito. Subalit napahawak siya sa pihitan ng shower kaya bumukas iyon at pareho silang basa ni Harold. At natanggal ang tuwalyang nakatapi sa katawan niya kaya na-expose ang kaluluwa niya. Sunod-sunod ang naging paglunok ni Harold, hindi na nito pinayagang magtapi pa ulit siya dahil nagtanggal na rin ito ng damit at mga pangbaba nito. Tila may bumara sa lalamunan niya nang makita ang nagngangalit nitong alaga. Sabay silang naligo sa shower at naulit ang nangyari sa kanila. Sa kwarto na niya natulog si Harold ng gabing yon. Nasa business trip si Harold ng 3 araw. Hindi na siya makapaghintay na umuwi ito lalo na at sinabi nitong pag-uusapan ang tungkol sa kanila pagbalik nito. Miss na miss niya si Harold at aminado siyang mahal na niya ito. 2 araw, ngayon ang uwi ni Harold. Kahit mula sa school ni Dylan, nagmadali silang umuwi. Nasasabik na siyang makita ito. Ngunit pagdating sa mansyon, hindi lang si Harold ang bumalik. Dylan, baby. Lumapit ang napakagandang babae sa alaga niya. Matangkad ito, halos hanggang balikat lang siya. Slim ang katawan, makinis ang kutis at maganda ang bagsak ng mahabang buhok, tila modelo. Dylan ako si Mami Leslie. I'm back, baby. Tumingin sa kanya si Dylan, tila nangihingi ng pahintulot. Umiti siya at tumango. Mami? Sabi ni Dylan, yumakap sa ina. Yes, baby, ako nga ang mami mo. I'm back and makukumpleto na tayo. Nang matapos ang yakapan ng mag-ina, napatingin sa kanya si Leslie. You are? Ako po si Liwayway. Sabi niya. Siya ang nani ni Dylan. Dugtong ni Harold, naroon ito sa sofa, hindi man lang siya tiningnan. At nani lang ang pakilala sa kanya. Pero mag-ano ba sila ni Harold? Wala nga pala silang label. Nagsalo lang sila sa kama. Pinipilit niyang baliwalain ang pagdating ni Leslie pero sa loob-loob niya ay nadudurog siya. Thank you sa pag-alaga kay Dylan. Pasasalamat ni Leslie sa kanya. Trabaho ko po yun bilang nani niya. Pagdating ng hapunan, magkakasalo sa pagkainan sina Leslie, Dylan at si Harold. Bagay nga ang mga itong maging pamilya. Nang patutulogin na si Dylan, si Leslie na rin ang gumawa. Nanibago si Liwayway dahil sanay na siyang ginagawa ito araw-araw. Isa pa na pamahal na rin sa kanya si Dylan. Hindi makatulog si Liwayway kaya bumaba siya at balak magpahangin sa veranda. Ngunit makikita niya pala ang tagpong magpapasabog sa kanya. Naroon din sina Harold at Leslie sa may veranda. Nakaupo si Harold sa isang upuan habang nakakandong naman dito si Leslie at naghahalikan ang mga ito. Pakiramdam niya'y ang pusong nadudurog kanina inapak-apakan ng mga ito. Sinungaling, manluloko. Nakita siya ni Harold. Liway! Tumakbo na si Liwayway paakyat at patungo sa kwarto niya upang mag-al sa balutan. Hindi na siya kailangan ni Dylan dahil bumalik na ang mami nito. At masalong hindi na siya kailangan ni Harold dahil bumalik na ang unang pag-ibig nito. Matapos mag-impake, nagpanaog na siya. Liway, saan ka pupunta? Nasa baba ng hagdan ang paasang lalaki. Aalis na ako dahil 4 months pa bago matapos ang 1-year contract ko bilang nani ni Dylan. Hindi ko na lang kukunin ang sahod ko ngayong buwan. Siguro naman quits na tayo nun. Liway, hindi yan ibig kong sabihin. Hindi nyo na ako kailangan kaya alis na ako. Patungo na siya sa pinto. Mag-usap tayo, Liway. Ayaw ko makipag-usap sa manluloko, paas at sinungaling. Liway naman. Wag mo akong hawakan. Okay. Nakataas ang 2 kamay ni Harold. Magpalipas ka muna ng init ng ulo, saka tayo mag-usap. Saan ka ba pupunta at ipapahatid kita sa driver ko? Hindi na kailangan. Tuluyan na siyang nakalabas ng main door. Nakasunod pa rin sa Harold. Liway, gabi na. Delikado sa labas at baka may... Hindi na niya sinagot at pinakinggan sa Harold. Tuloy-tuloy siya sa mabilis na paglalakad.
hanggang narating niya ang entrada ng malaking tarangkahan. Tahimik at madilim nga sa labas, pero galit siya. Masakit at masama ang loob niya. At kung sino man ang bumangga sa kanya ngayon, multo man, maligno o masamang tao, makakatikim sa kanya. Wala eh. Mag-boyfriend ka ng pangit, lolokohin ka. Umasa ka sa gwapo, lolokohin ka lang din. Herald, point of view. Look, what you've done, Leslie. Galit at frustrated na sabi ni Herald sa kaibigan. Dapat ay pag-uusapan lang nila ang tungkol kay Dylan, kaya sila naroon sa veranda. Pero ipinipilit nito ang sarili sa kanyang mahalin niya ulit. Bigla na lang kumandong at hinalikan siya sa labi na eksaktong naabutan ni Liwayway. I'm sorry, Herald. I told you, Leslie, hindi na kita mahal. At hindi ko na maibabalik yun. Why? Dahil ba may anak na ako? Umiiyak na tanong ng babae. May anak ka man o wala, kung mahal pa kita nung dinala mo si Dylan, tatanggapin kita, maging ang anak mo. Pero sa unang punta mo pa lang ng States, dun pa lang wala na. Wala na akong nararamdaman para sa'yo, Leslie. Herald! Akmang lalapit si Leslie at hahawakan ng kamay niya, pero umiwas siya. Please do understand, Leslie. May mahal na akong iba. At si Liwayway yun. Mahal na mahal ko siya at di ko kakayaning mawala siya. Tagos sa pusong salaysay ni Herald. Malaking pabor na siguro ang ginawa kong pag-alaga kay Dylan. Ang basta mo na lang siya iniwang parang hayop. Mabait at matalinong bata ang anak mo. Sa kanya mo na lang ibuhos ang oras at pagmamahal mo. Dugtong pa niya. Yeah, I know. Salamat and I'm so sorry, Herald. Wika ni Leslie. Napagtanto na nito ang mga kamalian sa buhay. Tinawagan ni Herald ang pinsang si Monette upang sabihin ang nangyari at pinakausapan itong sunduin si Liwayway. Makalipas ang 2 araw. Ayon kay Monette, umuwi ng probinsya si Liwayway kahit kinuha ni Herald ang address nito sa Capiz at ngayon nga ay naroon siya sa tapat ng bahay ng mga ito. Napangiti siya nang matanaw ang liway niyang matatakutin. Abala ito sa pagwawalis ng harap ng bahay. Napakaganda at simple sa suot nitong bestida. Ang buhok nitong mahaba at may pagkakulot ay nakapusod, pero may iilang hibla ang nalalaglag sa magandang mukha nito. Miss na miss niya ang babae. Gustong-gusto na niya itong lapitan, yakapin at halikan, pero nagpipigil siya dahil gusto muna niyang kausapin at magpaalam sa mga magulang nito. Kinapa niya ang diamond ring sa bulsa ng pantalon. Binili niya ito sa Paris nung huling business trip niya at planong pagbalik ay dapat magtatapat na siya kay Liwayway. Pero nangyaring bumalik si Leslie at nagkamali ito ng akala sa nakita sa kanilang dalawa. Ilang araw na rin mula nang umuwi si Liwayway ng probinsya. Kahit anong pag-abala ang gawin niya sa sarili, pumapasok pa rin talaga sa isip niya ang nangyari sa Maynila. Namimiss niya si Dylan at masakit man pero hinahanap-hanap niya si Herald. Tita Liway, bibihisan na daw po ba si baby? Tanong ng pamangkin niyang si Sabrina. Ang tinutukoy nitong baby ay ang bunsong kapatid na bagong silang. Siya kasi ang nagpaligo sa sanggol dahil hindi pa makakilos ang hipag niya. Bunso si Liwayway sa 5 magkakapatid, pulos lalaki ang mga kuya niya at siya lang ang nag-iisang babae. Oo, pakisabi sa mama mo bihisan na. Sige po tita. Iniligpit na Liwayway ang plangganang pinagliguan ng sanggol nang tumawag naman ang nanay niya. Liway, may bisita ka, magparinig ka muna sa sala. Sabi nito. Sandali lang po nay, may ginagawa pa. Inisip niyang isa na naman ito sa mga kamag-anak nilang makikichismis lang. Tiyempo nang itatapon niya ang plangganang may tubig nang biglang may lumitaw sa harap niya. Ay, Liway. Ay, disuta. Naitapon niya sa lalaking biglang lumitaw ang tubig. Basang-basa ang damit at mukha nito. Naku, sorry. Bakit ka ba kasi nang... Natigilan siya pag-angat ng mukha. Herald? Tumahip ang dibdib niya. Liway. May lungkot at pagkasabik siyang nakikita sa mga mata nito. Bunso, bakit mo naman pinaliguan tong manligaw mo? Kita mo nga at mula pa Maynila dinayo ka dito sa probinsya para umakit lang ng ligaw. Sabi ni Kuya Manlangit, ang pangalawa niyang kapatid na asawa ng bagong panganak niyang hipag. Bakit ka narito? Pabulong na tanong niya kay Herald. Kagaya ng sinabi ni Kuya Manlangit, aakyat ako ng ligaw. Nakangiti nitong sagot kahit basang-basa ang mukha. Ha?
Herald, tama. Hayaan mo muna si Bunso dyan. Palit ka na muna ng damit. Manananghalian tayo. Huwag kang mag-alala. Boto ko sa'yo. Sabi ng kuya niya. Sa likod bahay, mayroon silang kubo doon na may mahabang upuan at malaking mesa na yari sa kawayan. Kapag kumpleto silang pamilya, doon sila sama-samang kumakain. Naabutan niyang naroon si Herald. Gwapo kahit sa simpleng suot lang na puting t-shirt at shorts. Ini-interview ito ng pamilya niya. Ilang taon ka na ba, iho? Tanong ng tatay Damian niya. 29 ho. Nasaan ang mga magulang mo? Tanong naman ng nanay niyang si Purita. Nasa ibang bansa po. Sagot ni Herald. Tumango-tango ang nanay niya. O anong trabaho mo sa Maynila? Kaya mo bang buhayin ng prinsesa ko? Tanong ulit ni Mang Damian. Tay, siya po ang boss ko sa Maynila. Si Liwayway ang sumagot. Baka hindi na makakain ang pamilya niya pag nalamang bilyonaryo ang kaharap nila. Ibig sabihin bayaw, mayaman ka? Namamanghang tanong ni Kuya Manlangit. Sakto lang. Nakayang gawing reyna si Liwayway. Tumingin ito sa kanya. Iniiwas niya ang mga mata. Wala namang kaso sa amin kung ano ang estado mo sa buhay. Basta ba hindi mo siya lolokohin at seryoso ka sa kanya? O mahal mo ba si Liway? Tanong ulit ng tatay niya. Tumingin muli sa kanya si Herald. Kinakabahan siya sa isasagot nito. Mang Damian! Manang Purita! May pinadala pong lechon si Konsehal Eric para daw kay Liwayway. Hindi nasagot ni Herald ang tanong dahil may dumating, dala ang bagong lutong lechon baboy. Si Konsehal Eric? Baka maniligo ulit yun sa'yo, Bunso. Nabalitaan din kasi noon na hiwalay na kayo ni Toto. Sabi ni Ate Kathleen. Asawa ito ng panganay niyang kapatid na engineer sa Dubai, na kasalukuyang nasa ibang bansa pa. Basta kung manliligaw, magparinis sila sa bahay. At depende naman yan sa mapupusuan ni Liwayway. Halika na't kumain na tayo. Sabi ni Purita. Kapansin-pansin na hindi nagustuhan ni Herald na mayroong gustong manligaw pa sa kanya. Sino si Konsehal Eric? Sinundan siya ni Herald sa maliit na terrace ng bahay nila matapos kumain. Bakit mo tinatanong? Masungit na sagot niya. Hindi ka na pwedeng ligawan, Liway. Bakit? At bakit ka ba nandito? Iniwan ka na naman ba ni Leslie? Sarcastic na tanong ni Liwayway. Wala naman akong pakialam kahit iniwanan niya ako. Pero kung ikaw ang mawawala, hindi ko kaya, Liway. Sinungaling. Liway, walang nangyari sa amin ni Leslie ng mga oras na yun. She tried to seduce me, pero tinulak ko lang siya. Uulitin ko, hindi ko na mahal si Leslie. Matagal na ako nakamove on sa kanya. Nagkausap na kami. Bakit? Sayang naman, siya na naghahabol sa'yo. At, Liwayway Espiritu Santo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Kumpisal ni Herald. Natameme siya pero nagwawala ang puso niya. Mahal mo ko? Tumango-tango si Herald. Sobra kitang mahal, Liway. Lumapit ito sa kanya. Kailan pa? Nung unang beses na nagtama ang mga mata natin. Ha? Kailan yun? Nung napagkamalan mo kong multong kapre. Nung sabay tayong natumba sa sahig at nangiangat mo ang mukha mo at magkatinginan tayo. Ha? Di ba pinagkamalan mo pa akong baliw nun? Oo, mukha kang matatakoting baliw. Pero ang cute mo. Natawa si Herald. Ganon? Kinurot niya ito sa tagiliran. Patawa-tawa naman ito. Pero paano na pala sina Leslie at Dylan? Alam na ni Leslie ang pagkakamali niya. Nangakong hindi namang gugulo at naalagaan ng mabuti si Dylan. Tumango-tango siya, masaya siya para kay Dylan. Masuyong hinaplos ni Herald ang pisngi ni Liwayway. Mahal mo rin ba ako, Liway? Mahal din kita, Herald. Yumakap siya sa batok nito. Nagningning ang mga mata ng binata. Inilabas ni Herald ang diamond ring sa bulsa. Nagtanong ang mga mata niya. Ibig sabihin ng singsing na to, tayo na at akin ka na, kahit hindi ka na pwedeng ligawan. Sinuot nito ang singsing sa ring finger ng kaliwang kamay niya. I love you, Liway. Mula sa puso na sambit ni Herald. I love you too, Herald. Hinapit siya nito sa bewang at kinabig ang batok niya. Nagsalo sila sa matamis na halik.
Mabuti naman at hindi ka na matatakotin ngayon. Dahil ba hindi na rin ako magagalitin? Tanong ni Harold. Sino nagsabing hindi ka na magagalitin? Nararamdaman ko nga ngayon na nagagalit na naman niyang malaki mong ano. Makahulugan niyang biro. Tumingin sa ibaba nito. Malaking ano ah? Higit na idinikit ni Harold ang harapan sa harapan niya. Mamaya papasukin kita sa kwarto mo. Bulong ni Harold. Tay! Nayo! Kunwaring, nagsusumbong at nagpupumiglas si Liwayway, pero panay ang hagikik. After 2 days, bumalik ng Maynila si Harold, habang nanatili sa probinsya si Liwayway. Pero pagkatapos lang ng 1 linggo, muli itong nagpunta ng Capiz kasama ang mga magulang mula sa Spain. Namanhikan at hiningi ang kamay niya. Nagdaan ng 1 buwan. Ikinasal na sila sa simbahan. Si Dylan ang naging ring bearer nila at si Leslie, isa naman sa mga naging bridesmaid niya. Kinabukasan lang, pagkatapos ng kasal, nalaman nilang 1 buwan na siyang buntis. Kaya walang pagsidlan, ang saya nilang mag-asawa. Wakas. Sana po nagustuhan nyo ang kwentong pag-ibig ni Harold at Liwayway. Muli niyo po kaming samahan sa marami pang kwentong pag-ibig mula sa puso. Maraming salamat po.